Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Leo. Ako ay isang team leader sa isang malaking BPO company sa IT Park, Cebu City. Ang buhay ko sa mata ng karamihan ay perpekto. Matagumpay sa trabaho, may maayos na posisyon at sapat ang kinikita para masustentuhan ang pamilya ko. Ngunit sa likod ng aking desk at sa likod ng mga meeting rooms, nagtatago ang isang sikretong kay lupit. Isang sikretong sumisira sa profesionalismo ko. Ang bawal na relasyon ko sa dalawa kong ahente, si Stella at si Mark. Ang IT Park ay isang mundo ng ilaw, ingay at non-stop na trabaho. Ang aming kumpanya ay may iba't ibang shift, kaya't ang lugar ay parating buhay. 24 sa 7 araw. Dito, ang relasyon ay nagiging komplikado dahil halos buong buhay namin ay ginugugol namin sa loob ng gusaling ito. Ito ang perpektong lugar para magtago ng lihim. Si Stella ang una. Siya ay bago pa lamang sa team at kaagad siyang umakit sa aking paningin. Tahimik siya, masipag, at may matatalim na mata na tila may lihim na sinasabi. Ang aming relasyon ay nagsimula sa simpleng coaching at one-on-one sessions. Sa una, purong trabaho. Ngunit habang tumatagal at habang nakikita ko ang kanyang vulnerability sa mga pagod at pressure ng trabaho, unti-unti akong nahulog. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang graveyard shift, nag-offer ako na ihatid siya. Alam kong mali, pero ang init ng kanyang presensya sa aking sasakyan ay hindi ko matiis. Nag-umpisa sa kwentuhan at natapos sa isang halik sa parking lot. Iyon ang hudyat ng aming bawal na relasyon. Dahil sa magkaibang oras ng aming trabaho, minsan magkasabay, madalas magkahiwalay, nagagawa naming magkita sa mga tagong lugar sa opisina o sa isang malapit na hotel bago o matapos ang shift. Ang bawat pagtatagpo ay puno ng takot at pag-iingat. Leo, baka may makakita sa atin. Palaging bulong ni Stella habang nagtatago kami sa likod ng mga server room o sa mga hindi ginagamit na pantries. Ang kaba ay nagbibigay ng kakaibang thrill sa aming bawal na pagmamahalan. Ang sikreto ay naging bahagi ng aming buhay. Pagkaraan ng ilang buwan, pumasok naman si Mark. Si Mark ay ang kabaliktaran ni Stella. Siya ay masayahin, palabiro, at popular sa team. Ako ang isa sa pinakamalapit sa kanya dahil pareho kaming mahilig sa basketball. Siya ay madalas na nagpapakita ng paghanga sa akin bilang isang team leader at bilang isang tao. Ang aming bromance ay tila hindi nakakapinsala. Ngunit may isang gabi na nag-inuman kaming buong team. Nandoon si Mark. At dahil siya ang pinakahuling naiwan, nag-alok ulit ako na ihatid siya. Ang usapan namin ay naging mas personal at inamin niyang may confusion siya sa kanyang sexual orientation. Sa halip na maging tapat sa kanya at maging isang mentor, ginamit ko ang kanyang kahinaan. Sa kadiliman ng gabi, sa loob ng aking kotse sa gilid ng Fuente Osmeña Circle, naganap ang hindi dapat mangyari. Ang yakap at halik ay nag-udyok ng isa pang bawal na relasyon. Hindi ako makapaniwala. Paano ako nagkaroon ng relasyon sa dalawang ahente ko? At mas malala pa, paano ako nagkaroon ng relasyon sa isang lalaki at isang babae sa halos iisang panahon? Ang pagtatago ay naging doble at ang panganib na mahuli ay lumaki ng husto. Ang pinakamalaking hamon
ay ang pagmamanipula ng oras at espasyo sa loob ng IT Park. Ang call center ay hindi natutulog, kaya't ang schedule ko ay dapat maging kasing komplikado ng isang Rubik's Cube. Si Stella ay nasa day shift, kadalasan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Si Mark naman ay kadalasang nasa mid-shift, nag-uumpisa ng alas 2 ng hapon at nagtatapos ng alas 11 ng gabi, o kaya'y night shift. Ang magandang balita para sa akin ay ang overlap lang nila ay ilang oras sa hapon. Ang mga tagpo namin ni Stella ay madalas nagaganap bago mag-shift niya mga alas 5 ng umaga habang tahimik pa ang IT Park. Nagkikita kami sa isang coffee shop na hindi masyadong dinarayo. O kung minsan, pumupunta ako sa kondo niya na malapit lang. Ang mga text namin ay puno ng mga code at inside jokes para hindi mahuli. Ready na ba ang report natin sa SS? Ang ibig sabihin ay, ready ka na ba para sa atin? Nakuha ko na ang approval sa PTO mo. Ang ibig sabihin ay, malapit na akong dumating. Ang mga tagpo naman namin ni Mark ay madalas pagkatapos ng kanyang shift. Kung minsan, nagpapanggap ako na may late meeting para lang masamahan siya sa isang late night stroll sa walkway ng IT Park o para mag-inuman kami ng beer sa isang convenience store sa gilid. Dahil lalaki kami, mas madaling maging casual ang aming bonding na ginagamit ko bilang cover para sa mas intimate na pagtatagpo. Sige bro, samahan lang kita mag-dinner. Pagod ka na eh. Ang cover ko sa mga kasamahan namin. Ang problema ay, kung minsan, kailangan ko silang i-manage pareho. Lalo na kapag nagkaroon ng biglaang shift change o training. Ang puso ko ay parating kumakabog. Isang beses, nagkasabay sila sa pantry. Nakita ko si Stella na nagtitimpla ng kape habang si Mark naman ay kumukuha ng tubig. Agad akong pumasok at in-engage sila pareho sa isang work-related discussion na para bang isang innocent team leader ako na nag-iikot lang. Oh Mark, nakita mo ba ang email ko tungkol sa new metrics? Stella, kailangan ko ang data mo bago mag-meeting mamaya, okay? Ang pagtatago ng sikreto sa shift hours ay nagpabigat sa akin. Kinailangan kong i-memorize ang bawat break time nila, ang bawat lunch schedule, at kung sino ang kaibigan nila na maaaring maging spy o makakita sa akin. Ang aking performance sa trabaho ay nag-umpisa ring maapektuhan dahil sa kakulangan sa tulog at sa sobrang stress. Ang lahat ng iniisip ko ay hindi tungkol sa AHT o CSAT, kundi kung paano ko pagtatagpuin ang dalawang magkasalungat na oras na ito nang hindi sila nagkakatagpo. Isang araw, nakita ni Mark ang pendant na binigay ko kay Stella, isang small silver star, sa loob ng aking sasakyan. Ang ganda naman niyan, Leo. Kanino galing? Tanong niya habang naghihintay kami sa traffic sa may SM Seaside. Agad kong dinampot ang pendant at nagsinungaling. Ah, bigay ng asawa ko yan. Natira lang dito. Siguro napunit sa keychain. Naniwala si Mark. Pero ang pagiging malapit ni Stella sa akin ay lalong nag-udyok kay Mark na maging mas demanding sa aming relasyon. Gusto niya ng mas maraming oras, mas maraming validation. Ang IT Park ay merong isang landmark na sikat sa mga call center agents, ang open garden o park sa gitna ng mga gusali. Ito ay isang lugar kung saan nagre-relax ang mga tao, nag-iinuman o naghihintay sa kanilang mga sundo. Ito rin ang naging battleground ng aking emosyonal na digmaan. Isang gabi, alas 8. Nagkaroon ng delay sa shift ni Stella. Nag-text siya sa akin na nasa park lang daw siya at naghihintay sa kanyang sundo. Sa kasamaang palad, si Mark ay may break time naman mula alas 7:30 hanggang alas 8:30. Alam kong madalas siyang pumunta sa park para magyosi. Agad akong bumaba mula sa opisina, nagpapanggap na may phone call ako. Nakita ko si Stella na nakaupo sa isang bench, nagse-cellphone. Hindi pa man ako nakakalapit. Nakita ko rin si Mark na papalapit sa direksyon niya, hawak ang sigarilyo. Sila ay technically magka-team, kaya't hindi na nakakagulat na magkakilala sila. Narinig ko ang usapan nila. "Oh Stella, di ka pa umuwi?" tanong ni Mark.
Kaswal. Na-delay kami, Mark. Naghihintay lang ng sundo. Sagot ni Stella. Dito na ako pumagitna bago pa man magtanong si Mark ng personal na bagay. Oh, kayong dalawa pala. Perfect. Stella, may urgent issue tayong kailangan i-resolve bago ako umuwi. Mark, gusto mo bang i-join kami? Briefing lang to sa new metrics. Naging kalmado ako, ngunit ang puso ko ay nasa lalamunan ko na. Sa loob ng 10 minuto, ako ay naging isang epektibong team leader, pinipilit na gawing professional ang usapan. Ngunit sa pagitan ng mga salita ko, may mga signals na nagkukrus. Si Stella ay palihim na sumasagot sa text ko. Ano yun, Leo? Ang biglaan naman. Si Mark naman ay nagpaparamdam, TL, gusto mo bang samahan kita sa late dinner mo? Parang stressed ka. Ang sandaling iyon ay isang microcosm ng aking buhay. Nagmamaneho ako ng 2 tao, 2 puso, sa isang makipot na daanan. Ang stress ay hindi na work-related. Ito ay heart-related. Ang turning point ay nang bigyan ko si Stella ng special assignment na kailangan niya munang i-complete sa loob ng meeting room. Pagkatapos niyang pumasok, kinausap ko si Mark. Mark, salamat sa support mo. Pero sa ngayon, kailangan kong i-focus si Stella sa task na to. Critical sa performance niya. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang nakita ko ang isang spark ng suspicion sa mata ni Mark. Hindi ito selos, kundi curiosity. Okay, TL, pero feeling ko may something kayo ni Stella. Parang favorite mo siya, sabi niya, sabay kindat. Ang kindat na yon ay nagpalamig sa akin. Alam kong may nararamdaman si Mark para sa akin at ang favoritism na yon ay maaaring ituring niya bilang sign na mas may halaga ako sa kanya. Ang aking mundo ay gumuho ng bahagya. Hindi lang sila nagkikita, nag-uumpisa na silang maghinala sa dynamic ko. Ang tension ay nagpatuloy sa loob ng mga sumunod na linggo. Si Stella ay nag-umpisa ng mag-react sa closeness namin ni Mark at si Mark naman ay nag-umpisa ng magtanong tungkol sa personal life ko, lalo na tungkol sa asawa ko. Leo, bakit di mo sinasama ang wife mo sa team dinner? Gusto ko siyang makilala. Tanong ni Mark, puno ng sincerity. Ang tanong na yon ang nagpakita sa akin na hindi ko na kaya. Ang guilt ay bumabalot sa akin tuwing titingin ako sa kanilang dalawa o tuwing mag-aaral ako ng kanilang scorecard. Ang pagkatao ko ay nahahati at ang aking professionalism ay nawawala. Ang katapusan ay dumating sa araw ng team building namin sa isang resort sa Mactan. Dahil mandatory ito, kasama silang 2. Sa isang gabi ng inuman at kantahan, nagawa kong iwasan si Stella dahil alam kong vulnerable siya kapag nakainom. Ngunit hindi ko naiwasan si Mark. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, inamin niya ang feelings niya sa akin. Leo, alam kong mali, pero I love you. Wala akong pakialam kung boss kita o kung ano man ang sexual orientation ko. I love you. Ang inuman ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na maging tapat. Sa halip na tanggapin ang pag-ibig niya, ako ay nag-confess. Mark, pakinggan mo ako. Gusto kita, mahal kita. Pero hindi tama. At mas malala pa, hindi mo alam ang buong storya. Doon, sa gilid ng dagat, sa ilalim ng buwan, inamin ko kay Mark ang relasyon ko kay Stella. Ikinuwento ko ang simula, ang pagtatago sa shift hours, ang pagsisinungaling sa kanya. Si Mark ay natigilan. Ang kanyang mukha ay naging blanco. Si Stella, ang favorite mo? Kaya pala, TL, kaya pala parang may connection kayong dalawa. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at betrayal. Kinabukasan, si Stella naman ang kausap ko. Pumunta ako sa kanyang cottage habang tahimik pa ang lahat. Kinailangan kong i-end ang aming relasyon. Hindi ko na kaya ang guilt. Stella, kailangan nating tapusin ito. Hindi ako fair sa'yo. Hindi ako fair sa asawa ko at hindi ako fair sa team. Nagtaka si Stella. Anong pinagsasabi mo, Leo? Akala ko ba mahal mo ako? Doon ko inamin na nagkamali ako, na ginamit ko ang power ko at mas malala pa, inamin ko ang existence ni Mark sa buhay ko. May iba ka?
Sino? Sino siya? Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Si Mark. Si Mark din, Stella. I'm sorry. Ang reaksyon ni Stella ay hindi galit, kundi despair. Paano mo nagawa sa amin ito, Leo? Sa amin dalawa? Ginamit mo lang kami dahil boss ka namin? Ginamit mo ang posisyon mo? Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Alam kong tama siya. Ako ang masama. Ako ang user. Ako ang toxic na team leader. Si Mark ay nag-file ng resignation. Pagbalik namin sa IT Park, hindi niya ako kinausap. Nagpadala lang siya ng email sa akin na nagsasabing hindi na siya komportable na magtrabaho sa ilalim ko. Sa huling email niya, may nakasulat, I hope you learn your lesson, Leo. Your position doesn't give you the right to break people's hearts. Si Stella ay nanatili sa team, ngunit nagbago ang kanyang attitude. Hindi na siya nakikipag-usap sa akin maliban kung work-related. Ang pagtingin niya sa akin ay puno ng contempt. Ang kanyang performance ay bumaba at nag-file din siya ng transfer sa ibang line of business. Ako ay nanatili sa posisyon ko. Ngunit ang guilt ay parang isang anchor na nagpapabigat sa akin. Ang bawat meeting, bawat coaching, at bawat tingin sa mga ahente ko ay nagpapaalala sa akin ng pagkakamali ko. Ang bawat sulok ng IT Park, ang bawat coffee shop, at ang bawat server room ay may alaala ng aking betrayal. Ang triangle ay nagdala sa akin sa realization na ang power ay isang delicate na bagay. Hindi ito dapat gamitin para sa personal na pleasure o selfish na mga dahilan. Ang consequence ng actions ko ay hindi lang sa aking buhay, kundi pati na rin sa career at emotional stability ng dalawang taong nagtiwala sa akin. Ako ay umalis sa kumpanya pagkalipas ng 6 na buwan. Nag-file ako ng resignation dahil hindi ko na kaya ang mental and emotional stress. Sa huling araw ko, habang naglalakad ako palabas ng IT Park, tiningnan ko ang mga ilaw ng call center. Ito ang naging battleground ng aking moral failure. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Leo, ang team leader na piniling maging selfish at sumira sa tiwala ng kanyang mga ahente. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Leo, ang team leader na nagpatalo sa tukso sa loob ng call center. Maraming salamat sa pakikinig sa nakakaintriga at puno ng drama na confession na ito. Tandaan natin, ang power ay may kaakibat na responsibilidad at ang pag-ibig sa trabaho ay dapat na manatili sa professional na antas. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag kalimutang mag-iwan ng comment at share kung ano ang inyong realization sa kwentong ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para maging updated kayo sa mga maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong tiyak na tatama sa inyong damdamin. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Paalam!